Mga kongresista pumirma sa impeachment ni VP Sara, siguradong makukulong ayon kay Sen Marcoleta. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Uncover. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Uncover at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yan pag nangyayari. Sa patuloy na pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, naniniwala naman si Marcoleta na dapat na konsulta daw muna ang mamamayang Pilipino bago itinulak ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tama yun. Dapat kinonsulta muna ang mamamayang Pilipino tungkol dyan sa impeachment ni VP Sara. Tama yun, tama. Kasi hindi nila kinonsulta yung mamamayang Pilipino. Kayo ba, pabor kayo sa impeachment ni Sara Duterte? Ang talagang nagdesisyon lang niyang impeachment na yan, yung mga yan. Sila lang. Ginagamit nila lagi yung taong bayan sa mga pagsasalita nila. Pero kita nyo naman, halos napakaraming taong bayan ang hindi pumapabor sa impeachment ni VP Sara. Hindi na direktang pinatukuyan ni Marcoleta kung sino ang mga ito, pero malinaw anya na nagkanya-kanya lamang ang mga ito para may proseso daw ang impeachment. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo. Maraming tayo yung mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, Opo. pumirma ka pala. Senator Judge ako eh. Oo. Para naman ka ako magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Opo. Aba, isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ba't ako na naman nangyayari ko dyan? Papatawag. Ikaw naman ka ako Pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niyan eh. Ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Oo. Pagka pinatawag mo ako dyan, kanya, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nako. Yung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo. Hindi maintindihan. O di kung nabasa mo, di naintindihan mo. So yung susunod kong tanong ngayon, Opo. malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman yan. Aba, hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po. Naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo, magkakaibigan. Parang ayaw sumama sa kanya, no? Dapat naman talaga, no? Yung mga kahit man lang yung mga pumirma-pirma diyan para naman makausap ni Senator Marcoleta. Syempre yung panig naman nila, no? O bakit ka ba pumirma diyan? Ano ba dahilan mo? Sabihin mo yung dahilan mo. Paano syempre pupuntahan nila, hindi naman teritoryo nila yan. Senado na yan. Kung nandoon sila sa teritoryo nila, malamang syempre, harap ako diyan. Pero iba yan. Kumbaga Senado, mag-aano sila dyan, mangingilag-ngilag. Magkakakilala naman tayo eh. Oo. Sabi niya, utang na loob, mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan. Alam mo yung palang doon pa lang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo ito, Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito eh. Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. 33 pages na isang dokumentong panglegal. Na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang 2 minutes eh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema dyan. Sa utos niya, opo. Tama naman yun. Kumbaga syempre may babasahin ka pa eh. Tama naman si Senator Marcoleta, matatapos mo ba yun within 30 minutes?
'Diba? Siyempre kailangan pag-aralan mo pa, kailangan pagdesisyonan mo. Gaya nung sinabi ni Congressman Toby, 'di ba, yung pipirmahan na 'yan. Hindi pa pwedeng basta ka na lang pirma ng pirma. 'Di ba, kahit naman saan tayo magpunta, kailangan bago tayo pumirma, is babasahin muna natin yung nakapaloob doon. Kasi baka mamaya kung ano yung pinipirmahan na natin. Oh. So syempre, kung ganun kahaba yung basahin mo, kung ganun hindi ganun kabilis yun. So ito yung sinasabi ni Senator Marcoleta na, 2 minutes lang, may pirma na agad, parang ang bilis mo naman magbasa. Ano, kabisado mo na yan. Kumbaga, kabibigay pa lang sa'yo niyan, hindi mo na babasa. Sige, pirmahan ko na. Tungkol ba sa impeachment yan? O sige. Parang ganun ang nangyari. Diba? Kaya parang yun ang kino-question din eh. Kasi tinatanong niya eh. Oo. Binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Oo. Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Iba pa yun, oo. Oh. Oh, Kumbaga para sinabi, no, pumirma ka na lang, wag mo nang basahin. Impeachment yan. Hindi kasi parang inisip natin, no, alam naman natin dyan sa Kamara, is napakaraming galit sa mga Duterte dyan. Pero dati nung si Tatay Digong nakaupo, maraming gusto kay Tatay Digong dyan. Pero lumabas nung nawala na si Tatay Digong, pumalit si PBBM. Ngayon, sa dami ng galit sa kanya dyan, dahil, syempre alam naman natin kung sino na ang Speaker of the House niyan. Diba? Syempre, ikaw ba naman kakalabanin mo basta-basta? Syempre hindi. Hindi wala kang pondo. Diba? Kumbaga, ang nangyari, parang ganun, na basta pag si BP Sara ang usapan, basta Duterte ang usapan, pirma na kayo. Diba? Pirma na kayo. Wala na tayong dapat sabihin. Wala na tayong dapat questionin. Wala na tayong dapat basa-basahin dyan. Kasi yun naman talaga nakapaloob. Talagang sila is desidido talaga sa sarili nila na ang mga Duterte o si BP Sara ay matanggal sa posisyon. Diba? Dahil syempre may kagustuhan. Sino may kagustuhan? Siguro naman mga katunay, hindi na natin basta sabihin dahil alam nyo na naman siguro. No? Alam nyo na naman siguro sa mga sarili nyo kung sino talaga yung may mga kagustuhan talaga na mawala si BP Sara sa pagiging Vice President. Yung nangangarap talaga na yun yung gustong magpatanggal sa kanya. Yung nangangarap doon sa posisyon na maaaring ikapanalo ni BP Sara sa 2028. Itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. Kaya paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga. Hindi ba nga abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun eh. Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali, kanya ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte ngayon pa lang. Ayun. Yung verification ba talagang nangyari? Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Yan ang usapin dyan. Yun. Nako. Anong implication nito, Sen, doon sa mismong trial? Mukhang Anong trial? yung Yung impeachment trial, kung magkakaroon. Kung magkakaroon. Parang kasi Huwag ka magtatanong ng hindi mangyayari. parang in respect to, halimbawa lang, in respect to Supreme Court, dapat hindi ka muna, kasi di ba? Inimbestigahan pa nila eh. Hindi, pabayaan mo sila dyan. Basta tanging Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Yun palang ibig Di ba? sabihin. Opo. Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema, no? Yung mga utos niya, yan. Kaya nga, yan ay magiging factor yan pagkaraan na magkaroon na ng unang session sa Senado. Pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi ang opening nyo, umaga ng pero ang umaga, usually, lang ho yan, di ba? Botohan ng sino speaker, chairmanship, etc. July 28 ang sinasabi mo. So na yun. Kinabukasan. Ayun, kinabukasan, doon na yung proper hearing talaga. Kaya di nga. ba? Yung first business of the days nyo. Kaya nga. Kung halimbawa, may tumindig agad, bilang siyempre, unang hearing ninyo, mga kasama, ano ho ba? Sino unang titindig? Halimbawa, ang tumindig si Senador Ruben Padilla.
mga kagalang-galang na kasama kong senador, paano ba natin tatratuhin ang naisampang impeachment sa mataas na kapulungan ng Senado? Okay, kung may sumagot, anong impeachment kanya? Yung mga, ako natutuwa din ako sa mga reaksyon ni Senator Marcoleta eh. Kaya ako talaga, talagang gusto ko talaga si Senator Marcoleta na humawak ng Blue Ribbon Committee. Kasi talagang magkakaroon ng buhay ang Blue Ribbon. Kumbaga yung si Senator Peter Cayetano, syempre gusto niya ring hawakan ng Blue Ribbon. Pero mukhang ibibigay na ni Senator Peter ang Blue Ribbon kay pagbibigyan niya na si Senator Marcoleta rito. Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron tayong impeachment? Wala pa naman tayo. 20th Congress. Baka sinasabi po, nakaraan. Ako, in 19. Ha? Hindi kasi ang... So dito yung sinasabi ni Senator Marcoleta, yung sa impeachment, wala tayong dapat pag-usapang impeachment dito kasi nung 19th Congress pa yan nung 19th pa yan, nung 19th Senate, 19th Congress. Kumbaga 20th na to, bago na to. Parang hindi na. Sa halimbawa, sinabi niya, Your Honor, with all due respect, ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalunan po ninyo noong 19th Congress? Opo kanya. Ay, huwag po natin pagtalunan ngayon, tapos na po yun eh. Kumbaga, iba na eh. Iba na yung senador, iba na yung mga nakaupong senador, wala na yung iba na rin yung mga nakaupong congressman. No? Pero nakakabilib si Abante. Nakabalik uli, na niya si Uy. Sayang nga si si Uy, na siya, congressman na sana siya. Pero para sa akin, dapat si Uy kasi, binoto siya ng tao eh. Dapat respeto na lang sa tao kasi kung ganun lang ang titignan, na ang magdidesisyon lang yung mangilan-ngilan lang, hindi papakinggan yung ng taong bayan. Parang napaka-unfair naman sa taong bayan na kahit binoto ka ng taong bayan, kung talagang gagawang ka ng butas, pwede ka pa rin matanggal kahit nanalo ka na. Hindi, napakahirap naman ng ganun. Halimbawa, ang maging punto niya, ang problema ho doon ay may naiwanang utos ang Senado na dapat ay sagutin ng Kamara, so parang may nabinbin na hindi natapos dapat sagutin. Sinagot na po di ba? Kaso po, nung sinagot, tapos na po yung Kongreso. Tapos na. Wala na. Edi tapos na po. Bago na. Bagong buhay na. Gawa uli kayo. Parang kasi tingin naman ng ibang ata, di ba? Kasi meron pa, ano ba yung order ng Senado? Simple lang siyang sumagot pero rock. Na dapat ay sagutin ng Kamara na ibinalik nila yung impeachment complaint. Oo nga. Nakalimutan mo na. Diniscuss na natin ito, di ba? June 11. Ayan, opo. Anong sabi ng Sinole, di ba? Ayan, opo, Sinole. Binalik sa Kamara. Return. Opo, nagtalo-talo pa nga sila kung tatanggapin talaga o hindi. At the same time, nag-issue ng summons. Opo. Napagkamalampasuman, di ba? Summons sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sabi niya, Madam Vice President, you are hereby notified within 10 inextendable days. Opo. To provide or submit an answer to the articles of impeachment. O June 11, di hanggang June 21 siya. Bibigyan siya ng 10 araw para 10 sumagot. araw Opo. Nagkataon yung June 21, Sabado. Yan, opo. Yung June 22, Linggo. Lunes, 23. Pero available na yung sagot niya, wala namang problema. Kaya lang, kung wala namang opisina, yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa korte. Opo. Ipapile mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung kalaban mo. Opo. Sino bang kalaban niya? Hindi ba yung House of Representatives, yung mga prosecutors? Opo. Binigyan ng kopya yung prosecutors. Ayaw naman tanggapin, hindi na malaman kung tatanggapin o hindi. Kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Bakit ayaw po niyong tanggapin? Paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin sapagkat kailangan pong may paliwanag namin
Ito po, kausap ko parate nung speaker ako. Parati niya sinasabing nakatulong ako sa kanyang committee, advocacy, but actually, marami kayong hindi alam na natulong niya sa akin from moral support to speaking up, whether it's sa public or even sa harap ni dating Pangulong Duterte, no? So, but like anything, ang na-admire ko sa taong to, baka akala nyo kasi magkasundo yan, kasi parating yan nag-agree. Hindi po. Marami kaming pagkakataon sa 18th Congress, tapos sa 19 sa CA kami magkasama. So 18, magkasama kami sa House of Representatives. Okay. 19, magkasama kami sa CA. Ngayon ko lang naisip. 18, natanggal ako speaker. 19, siya naman natanggal sa CA. Pero pareho naman kami, pag natatanggal, nilalagay ng Panginoon sa mga posisyon na makakatulong naman sa ating mga kababayan. So, medyo naisip nyo na ba kung sino sinasabi ko? Sino? Walang iba kundi ang ating bagong senador, Senator Marcoleta. Good evening, sir! Ay, talaga, no. Nakita naman natin, no? Si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Marcoleta. Yan, no? Kita mo, parang syempre magkasundo talaga sila. So, kung yung sa Blue Ribbon Committee ang usapan, no, alam naman natin gustong-gusto ni Senator Alan Peter Cayetano yan eh. Yung Blue Ribbon Committee. So talagang dito napakalinaw talaga na yung Blue Ribbon Committee, no, is ako nakikita kayo mga katunay. Ano sa tingin nyo? Mapupunta ba talaga ang Blue Ribbon Committee kay Senator Marcoleta? Ako para sa akin, malakas ang pakiramdam ko ang Blue Ribbon Committee mapupunta kay Senator Marcoleta eh. Kumbaga magpaparaya na si ano diyan eh. Si Senator Cayetano. At saka marami pa namang posisyon diyan eh. 'Di ba na pwedeng ano ni Senator Cayetano. Kaya ako 101%. Nako, ika nga ni Ma'am Rowena Guanzon. Nako, yari na kayo. Good evening po sa inyong lahat. Ito po, kasama ko si Speaker Senator Alan. Marami po kaming dapat na gawin sa mga susunod pong mga araw. Sana mapagtyagaan niyo pa kami. At talaga pagtsatsagaan namin kayo. Talagang nagiging kaabang-abang ang Senado ngayon. Kasi nakikita natin si Senator Marcoleta eh. Sinabi ko nga matindi ang karakas ni Senator Marcoleta pagdating sa Kongreso. So ngayon malalaman natin kung gaano katindi ang isang Senator Marcoleta ngayong nasa Senado na siya. Kaya talagang napaka-exciting yung mangyayari. Pinag-uusapan natin, sabi mo, napaka-importante, presyo ng kuryente. Yes, no? Kuryente. Tama, oh. And it's not an empty plan kasi may step 1, 2, 3 ka na, no? Starting with the kung maaalis yung VAT sa kuryente, kuya. No? Tama. Dapat naman talaga solusyonan na yung kuryente. Para matanggal na yung mga jumper. Siyempre, kaya lang naman nagja-jumper yung mga tao. Kasi siyempre, napakamahal ng kuryente. Pero kung ang kuryente, di ba, is masusolusyonan yan, mabibigyan ng tamang ano yan, is, siyempre, hindi na para gumawa ka ng mga illegal dyan. Di ba? Kasi, ayos na yung pagbabayad ng kuryente, hindi na masyadong mataas. Abot kaya na ng mga tao. Di ba? Kaya lang naman nagkakagano, siyempre, mahal na bilihin. Di ba? Ang daming gastusin. Tapos ang baba pa ng sweldo, tapos nagtataasan pa yung kuryente, tubig. Kaya talagang mapoprovoke yung mga tao na magagaganon. Pero kung ganyan na magiging solusyon ni Senator Marcoleta na para makatulong sa mga tao na babaan ng ano ng kuryente, is, di ba, maaaring makaluwag-luwag yung mga tao at di na gumawa ng mga ganon. Okay. So na-file naman niya yan. Wala po kami sa bangko. This is a restaurant na dating bangko. Kasi kayo ko lang napansin na sa likod mo, safe, Yes. kuya. Kaya sabi ko Basta ako, Senator Peter Cayetano, kapag tumakbo ka sa 2028, iboboto pa rin kita 100% sure. Diba? Kaya ikaw, Senator Cayetano, isa lang sasabihin ko, huwag ka nang mangako. Lagi ko naman sinasabi sa vlogs ko sa reaction ko. Huwag ka nang mangako ng mga 10K, 20K. Huwag na, hindi na namin kailangan yan. Sa ginagawa mo pala ngayon, is kumbinsido na kami. Susuportahan ka namin. Kayo mga katunay, kalimutan nyo na yung 10K ni Senator Cayetano. Baka mamaya, nasa isip nyo pa rin yan. safe ka dito, di ba? Kasi nasa likod mo, dating safe. No? But yung po, nag-uusap po kami kasi right now, hindi right now, before June 30, ako po ang acting chairman sa ilan mga hiniring ng Blue Ribbon Committee
Hindi ko naman alam as nung filing na si Kuya ay magiging senador or tatakbong senador kasi nga sa CA hindi pa magulo nun. But I'm happy kasi nga I'm volunteering na ituloy pagiging isang vice chairperson kasi parang bumalik, Kuya, talaga yung mga parang cyclical, Kuya, di ba, na maayos mo yung corruption tapos babalik na naman. Oo nga, yun ang nakaka-disappoint. Maayos mo ng konti, babalik na naman, parang yung cycle, parang vicious cycle ba? Kaya sabi sa akin, Kong, just like when we were together 18th Congress, kailangan yung solusyon pang matagalan. So yes, sa Blue Ribbon, kailangan ma-pinpoint kung sino may kasalanan, anong anomalya, pero kailangan may pang matagalan. Kaya yung isa niyang tinitingnan sa kuryente, pinag-uusapan din namin kasi si Ate Pia naman po ang chairman ng Energy. So syempre po nung pag tumatakbo ka, everyone tells what committee they want. Yung iba nakukuha mo, yung iba hindi. Pero ngayon ko lang po medyo naintindihan ng husto na ang sinasabi po ni Senator Marcoleta ay yung mas murang kuryente kasi parang domino yon, marami ding magmumura. Pero interesado din siya paano maging mas mura yung bilihin. Pero kumbaga tama naman, yun talaga, yung maging mura yung bilihin. Mas maganda nga yung mga gustong isulong ni Senator Marcoleta eh. Kasi talagang iniisip niya yung kapakanan ng taong bayan. Alam niya kung saan nahihirapan yung taong bayan. Kasi kung kahit hindi naman sinasabi natin na bumaba ng matindi, hindi naman ganun. Yung bumaba lang na abot kaya ng mga Pilipino, yung tipo namang bagay na bagay dun sa sweldo. Kasi parang yung pagtaas ng bilihin, hindi akma doon sa sinusweldo ng taong bayan eh. 'Di ba parang napaka-unfair? 'Di ba? Hindi naman parang ganun. Kung okay lang sana kung tataas ang bilihin, kung tataas din ang sweldo, sumasabay. Hindi naman, wala din naman nangyayaring pagbabago sa sweldo. Tataas sa piso, diba? Wala namang pagbabago. Dapat nagkakaroon ng pagbabago yung sweldo. Ngayon, kung ganyan, susolusyonan na yung mga bilihin, kuryente, pabababain, ay malaking tulong talaga sa mga tao yan. Ang inuna mo yung kuryente, sunod-sunod yon. Yes. So, binibiro ko naman siya. So, wag lang tayong makuryente sa Blue Ribbon. Marami tayong pagbabagong mangyayari. Tapos yung kuryente naman, ma-attack talaga yung bakit nagpapataas ng presyo. Ayun, natating nato ngayon ng video na nagmula kay Pinas News Uncover. At syempre nato ngayon natin si Senator Marcoleta at si Senator Peter Alan Cayetano. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.